American thriller film na pinamagatang Eye for an Eye, ay ipinalabas noong January 1996. Masipag na empleyado sa isang local news station si Karen, at mapagmahal na ina sa kanyang dalawang anak. Ang 17 years old na si Julie ang kanyang panganay, na anak nito sa unang asawa na dinivorce. Ang pangalawa nitong anak ay si Megan, na ang tatay ay ang kasalukuyang asawa ni Karen na si Mac na engineer at may-ari ng isang construction firm. Subalit ang simple at masayang pamumuhay ng pamilya ay magugulo dahil sa malagim na mangyayari. Isang araw papauwi na sana si Karen pero naipit siya sa traffic. Tumawag ito kay Julie, na abala sa pag-aayos sa kanilang bahay para sa surprise birthday party nila kay Megan. Habang nag-uusap sila sinabi ni Julie na may nag-doorbell na delivery driver. Pero nang nilabot si Karen nang marinig na sumisigaw si Julie at humihingi ng tulong sa kanya, dinig na dinig ni Karen ang mga kalampag at pagmamakaawa ni Julie. Nataranta si Karen na nasa panganib ang kanyang anak kaya lumabas ito ng sasakyan, at humingi ng tulong sa mga tao na tumawag sa 911. Isang matandang babae ang tumulong kaya sinabi ni Karen ang kanilang address. Nalito na si Karen sa gagawin. Naisipan itong tumakbo at maghanap na lang ng taxi pero nadapa ito, hanggang marinig na lang niya ang huling sigaw ni Julie. Humahangos na nakauwi si Karen pero pagdating niya doon, pinigilan siya ng mga pulis na makapasok sa loob. Gumuho ang mundo ni Karen nang malaman na patay na si Julie. Sa police station kasama na ni Karen si Mac, ang homicide detective na si Sergeant Danilo ang humawak ng kaso. Sinabi nitong ginahasa muna bago pinatay si Julie, at nangako si Danilo na gagawin ang lahat para mahuli agad ang salarin. Sa bahay ng kaibigan ni Karen muna sila tumuloy dahil nagsasagawa pa ng imbestigasyon ang mga pulis sa kanilang bahay. Kinabukasan nagtanong si Megan kung bakit sa ibang bahay sila natulog, hindi magawang may paliwanag ng mag-asawa ang nangyari na wala na ang kapatid nito. Sa libing ni Julie, dumagsa ang mga nakiramay na pamilya at mga kaibigan ni Karen at Mac, lalo pang naging emosyonal si Karen nang makatanggap ito ng sulat galing sa mga kaklase ni Julie. Sa gabi sa kwarto ni Julie na malagi si Karen, iyak ng iyak pa rin ito, hindi matanggap ni Karen na bigla na lamang mawawala ang panganay niyang anak, lalo pa itong naghihinagpis dahil sa malagim na kamatayan ang sinapit ni Julie. Dahil sa trauma sa nangyari, nag-iba na ang pagtingin ni Karen sa paligid, pakiramdam niya ay hindi na sila ligtas, kung saan lahat ng lalaking nakakasalubong niya ay pinagsususpetsahan niyang ito ang salarin, kaya naman naging mahigpit ito kay Megan at pinagsabihan niya itong huwag lalayo sa kanila. Napansin ni Mac ang pagbabago sa inaasal ni Karen, kaya pinayuhan niya itong walang dapat ikabahala. Ang sumunod na araw pumunta sa police station si Karen at may nalaman itong magandang balita. Sinabi ni Danilo na may nakuha na silang DNA sample ng suspect nilang delivery rider, at kapag nakumpleto na nila ang ebidensya agad nila itong kakasuhan. Nakita ni Danilo na labis na naapektuhan sa pangyayari si Karen, kaya nagbigay ito ng card ng isang support group, isang samahan ng mga biktima na makakatulong kay Karen, para mabawasan ang dinadala nitong bigat sa dibdib. Pumunta sa session ng support group si Karen kasama si Mac. Narinig nila ang iba't ibang kwento ng mga biktima ng karahasan na naroon, katulad ng mag-asawang Gratzes na pinatay din ang kanilang anak. Sinabi ng iba na ipasa Diyos na lang ang lahat at magpatawad, pero ang iba katulad ni Sydney na isa ring biktima, ay ibig makuha ang katarungan at gumanti. Nang matapos ang session, nakilala ni Karen si Angel, na namatayan din ng anak dahil sa karahasan. Habang papunta si Karen sa CR, nakita niyang nag-uusap si Sydney at ang mag-asawang Gratzes. Nang gabing iyon nanood si Megan ng TV sa kwarto ni Julie, at aksidenteng nalagyan nito ng ice cream ang paboritong unan ni Julie. Kinabukasan ipinakita ni Megan kay Mac ang unan, at natatakot ito na magalit si Karen. Sinabi ni Mac na walang dapat ikabahala si Megan dahil pwede naman maalis ang dumi sa unan. Pero galit na bumaba si Karen at pinagalitan si Megan, inawat ito ni Mac, at sinabing pati si Megan ay natatakot na kay Karen dahil sa namamayaning puot nito sa dibdib. Natauhan naman si Karen at humingi ito ng sorry kay Mac. Maya-maya tumawag sa telepono si Danilo, at ipinaalam na inaresto na nila ang suspect na nagngangalang Robert Dobb na isang delivery driver. Napaiyak sa tuwa si Karen na magkakaroon na rin ng katarungan ang pagkamatay ni Julie. Paulit-ulit na pinanood ni Karen ang paghuli sa suspect ng mga pulis, ibig nitong matandaan ang mukha ni Robert. Sa unang araw ng pagdinig sa kaso, nagulat sina Karen nang malaman na ang prosecutor ay pinalitan at na-transfer sa ibang lugar, ganun pa man ginarantiya ng bagong prosecutor na mananalo sila. Sa loob ng korte nakita ni Karen ang personal ang suspect na si Robert, na matapang pa itong nakipagtitigan sa kanila. Nagtaka sina Karen ang payagan ng judge na alisin ang pusas kay Robert. Sa pagsimula ng pagdinig,
Nagkaroon ng diskusyon dahil sa pagkwestiyon ng abogado ni Robert tungkol sa walang malinaw na ebidensyang maipakita ang prosekusyon. Pinalapit at kinausap ng judge ang dalawang abogado, ilang sandali pa nagdesisyon nito na sobrang ikinadismaya ni Karen, dinismiss ng judge ang kaso dahil hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon, na magtuturo na si Robert ang salarin. Pagtayo ni Robert ininsulto pa nito sina Karen kaya hindi nakapagpigil si Mac at dinamba si Robert, maagap naman ng mga pulis kaya naawat si Mac. Sa pagdaan ng mga araw hindi pa rin matanggap ni Karen ang nangyari kaya minsan nakatanggap ng tawag si Mac na hindi na naman pumasok ng trabaho si Karen, agad umuwi ng bahay si Mac, naabutan itong natutulog si Karen, wala itong ganang magtrabaho dahil palaging puyat sa kaiisip. Ang sumunod na araw pumunta si Karen sa civil registry at nag-request ito ng arrest record ni Robert, kaya naman nalaman nito kung saan nakatira si Robert. Naghintay si Karen sa isang kafe at ilang sandali pa na mataan na nito ang hinihintay, palihim itong sinundan ni Karen, nagbabaka sakali si Karen na makakuha ng ebidensya na magagamit laban kay Robert. Nang pumasok sa trabaho si Karen, naikwento nito sa kanyang kaibigan na si Dooley, na sinimulan na niyang gumawa ng sariling imbestigasyon para maipakulong si Robert, nag-alala si Dooley kaya pinayuhan si Karen na tumigil sa pinaplano nito, dahil mapanganib si Robert. Pero hindi nakinig si Karen, buo ang pasya nitong gumawa ng paraan para makamit ang hustisya. Kaya muli nitong sinundan si Robert habang nagtatrabaho, nagde-deliver ito ng mga in-order na mga grocery. Pag-deliver ni Robert sa isang customer na babae, napansin ni Karen ang pagtingin-tingin ni Robert sa loob ng bahay. Hindi agad umalis si Robert bagkus umihito sa bakod habang tinitingnan ng babae na nasa loob ng bahay. Pero napansin ni Robert na may nakatingin din sa kanya at nakilala din niya agad si Karen. Sigurado si Karen na may pinaplanong masama si Robert sa babae, nagmamadaling pinuntahan nito si Danilo at sinabing arestuhin si Robert bago pa ito mambiktima muli. Pero tumutol si Danilo na arestuhin si Robert na walang kaso, bagkus pinagbawalan nito si Karen na bumuntot kay Robert at baka si Karen pa ang mapahamak. Hindi mapakali si Karen, pinuntahan na nito ang babae at binigyan babala na mag-iingat kay Robert, pero isang Spanish ang babae na bagong lipat at hindi pa nakakaintindi ng Ingles. Nang dumating ang asawa ng babae, hindi nagustuhan nito ang panghihimasok ni Karen kaya pinalabas nila ito ng bahay. Ang hindi alam ni Karen, naalarma din si Danilo sa sumbong ni Karen, pinuntahan nito si Robert sa pinagtatrabahuhang grocery, nagbanta si Danilo na papatayin si Robert kapag may ginawa itong kalokohan. Sa muling pag-attend ni Karen ng session sa support group, nabalitaan niya na masaya ang mag-asawang Gratzes, dahil ang pumatay sa kanilang anak na nahatulan lang ng ilang taong pagkakakulong, nang lumabas sa kulungan ay napatay din. Kaya habang pinanunood muli ni Karen ang video na paghuli noon kay Robert, naisip nito na mahihirapan silang maipakulong si Robert pero kung mapapatay din ito, makakamit na nila ang hustisya. Ang sumunod na araw walang kamalay-malay si Karen, na pinuntahan ni Robert si Megan sa eskwelahan nito at nakipaglaro. Nang matapos ang recess tinawag na ng guro ang mga bata, hindi na napansin ng guro na may kausap si Megan. Nang matapos ang klase sinundo na ni Karen si Megan, kinabahan si Karen nang ituro ni Megan ang nakalaro niya na si Robert na lumapit sa kanila. Sa pagkagulat ni Karen hindi na ito nakakilos at nakapagsalita, nagbanta si Robert na kapag hindi tumigil kabubuntot sa kanya si Karen, may masamang mangyayari kay Megan. Labis na nag-alala si Karen sa banta ni Robert. Lumapit ito sa kasamahan nilang si Sydney para humingi ng tulong tungkol sa kanyang problema. Tumanggi si Sydney, sinabi nitong wala siyang kapasidad para makatulong. Sinabi ni Karen na alam niya na si Sydney ang tumulong na mapatay ang taong pumatay sa anak ng mag-asawang Gratzes. Nagbigay si Sydney ng lugar at oras kung saan sila mag-uusap, habang sa di kalayuan ay nagmamasid sa kanila si Angel. Kinagabihan pumunta sa isang car repair shop si Karen, kung saan naghihintay sa kanya si Martin at Sydney. Nung una ay tutol sina Sydney sa gusto ni Karen. Sinabi ni Karen na hindi siya matahimik dahil hindi nakulong ang gumahasa at pumatay sa kanyang anak, at pati kanyang pamilya ay pinagbabantaan ni Robert. Pumayag sina Sydney na tulungan si Karen, sa kasunduan na si Karen mismo ang papatay kay Robert. Ang mga sumunod na araw lingid sa kaalaman ni Mac, naging abala na si Karen sa pagsasanay ng self-defense, nag-aral din ito sa paghawak ng baril, at dahil sa porsigido madali lang itong natuto. Isang araw habang pauwi na si Karen, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya kaya agad niya itong inunahan, pero nalaman niya na kukunin lang pala ng lalaki ang sasakyan nito na pinark doon. Natuwa si Karen na epektibo ang kanyang mga natutunan kaya lalo pa niyang pinagbuti ang pagsasanay. Tinuturuan din si Karen ni Martin sa mga dapat gawin at sa detalye ng kanilang plano, habang sa labas ng shop may FBI na nagmamanman sa kanilang mga kilos.
Isang baril ang ibinigay ni Sydney, pinayuhan nito si Karen na may oras pa para umatras sa plano, pero tumanggi si Karen, desidido ito na bigyan katarungan ang pagkamatay ng anak. Isang gabi sa pag-uwi ni Karen galing sa firing range, nagulat siya dahil gising pa si Mac at nalaman na nag-aaral siyang bumaril. Sinabi ni Karen na hindi siya bumili ng baril, nag-aaral lang siyang bumaril at martial arts para maipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi na nagtanong pa si Mac, niyaya na lang nito si Karen na magbakasyon muna para makapagpahinga sila ng ilang linggo. Nang dumalaw si Karen sa bahay ni Angel, natuklasan nitong hindi totoong namatay ang anak ni Angel. Umamin si Angel na isa siyang undercover ng FBI, kaya siya pumupunta sa session ng support group, para mag-imbestiga tungkol sa mga vigilante na nasa grupo. Sinabi ni Angel na alam niya na maghihiganti si Karen, kaya pinayuhan ito ni Angel na huwag nang ituloy ang balak nito dahil labag sa batas ang gagawin ni Karen. Dahil doon nagpasya si Karen na hindi na ituloy ang plano. Naisip nito na kung makukulong siya ay mawawala ng ina si Megan. Samantala muling nag-deliver si Robert sa bahay ng Spanish na babae, subalit ng pagbuksan nito, agad na dinamba ni Robert ang babae, halinhinang ginahasa at walang awang pinatay, pero agad na naaresto si Robert ng mga pulis. Nabalitaan ni Karen ang nangyari pero laking gulat nito nang sabihin ni Danilo na 48 hours lang nila naikulong si Robert dahil wala silang matibay na ebidensya. Hindi nila magamit ang fingerprints ni Robert dahil alibay nito na nag-deliver siya ng grocery. Wala silang makuhang semen nito dahil siguradong gumamit si Robert ng kondom. Nagalit ng sobra si Karen na walang magawa ang mga autoridad para maparusahan si Robert. Gabi na nang bumalik si Karen sa kanilang opisina, kumuha ng mga files at dinala sa kanilang bahay. Kinabukasan papaalis na sila para magbakasyon, tumawag si Dooley na hindi niya makita ang mga files. Sinabi ni Karen na pupunta muna siya sa opisina para tumulong sa paghahanap ng mga files, kaya pinakiusapan ni Karen si Mac na mauna na sa kanilang pupuntahan at susunod na lamang ito. Ang hindi alam ni Mac, sinadya ni Karen na itago ang mga files sa kanilang bahay para magkaroon siya ng dahilan na magpaiwan, dahil may ibig tapusin si Karen. Nang matiyak ni Karen na nasa trabaho ng mga oras na yun si Robert, nagmamadaling pumunta si Karen sa tirahan ni Robert kung saan nagawa nito na makuha ang susi ng apartment. Nagulat si Robert sa pag-uwi ng makitang nasira at nagkalat na ang kanyang mga gamit sa sahig. Isang sombrero ang nakita ni Robert na alam niya na si Karen ang nagmamay-ari. Sa galit ni Robert nagpasya itong pumunta sa bahay ni na Karen para gumanti. Sa mga oras na yun kapapasok pa lang ni Karen sa banyo para maligo, habang puwersahang sinira ni Robert ang pintuan para makapasok. Ilang sandali pa nasa loob na ito ng bahay, napangiti ito nang makitang nasa banyo si Karen na naliligo, pero nagulat si Robert na wala doon si Karen, kundi isang patibong ang kanyang napasukan. Kahit na nakatutok ang baril ni Karen, nakuha pang manginis ni Robert, sinabi nito kung paano niya pinatay si Julie, dahil doon naging emosyonal si Karen, at nang malingat mabilis siyang dinamba ni Robert kaya nabitawan ni Karen ang baril. Pero nakahanda na si Karen sa ganung senaryo, ginamit nito ang mga nalalaman para masaktan si Robert at makawala. Mabilis na dinampot ni Karen ang baril at inubos ang mga bala papasok lahat sa katawan ni Robert, kaya patay agad ito nang bumagsak. Ilang sandali pa dumating na ang mga pulis at nag-imbestiga sa nangyari, pero sinabi ni Danilo na sa tagal niya sa pagkapulis, alam niya na plinano lahat ni Karen para mapatay si Robert, pero hindi nakaimik pa si Danilo nang sabihin ni Karen, napatunayan ni Danilo ang akusasyon nito. Nagtanong ang opisyal sa konklusyon ni Danilo sa nangyari, sinabi ni Danilo na walang pananagutan si Karen, dahil malinaw na nagtanggol lang ito sa sarili. Nag-aalalang dumating si Mac at nakahinga ito ng maluwag nang makitang ligtas ang kanyang asawa, bagamat tama ang hinala ni Mac na may ginagawa si Karen para makapaghiganti, minabuti nitong tumahimik na lang. Alam ni Mac na iyon lang ang paraan para mawala ang puot sa dibdib ni Karen. Sigurado si Mac na magsisimula ng muli na mamuhay sila ng masaya at mapayapa hanggang wakas. Marami pong salamat sa inyong panonood, pa-like at pa-subscribe na lang po kami sa inyo ng aming channel. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Ingat po kayo palagi.